Jesus. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Buong Puwersang Pagsulong. At ang mga layunin po ng ating gagawing pag-aaral ay una, unawain na magagamit ng Diyos sa mga mananampalataya para akayin ang kanilang kapwa kay Kristo. At ang ikalawa, alamin na ang mga Kristiyano ay binigyan ng kapangyarihan na magbahagi ng mabuting balita ni Kristo. Ang ikatlo, maglista ng mga paraan kung paanong positibo mong mailapit ang iba kay Kristo. Ang kaharian po ng Diyos ay kasing hulugan din ng paghahari ng Diyos. Ito ay ang paghahari ng Diyos sa bawat tao na sumasampalataya sa Kanya. Sinasabi po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 11, Talatang 12, na ang kaharian ng Diyos ay makapangyarihang sumusulong. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang ang mga tao ay makakilala at tumanggap sa Kanya. Ang Diyos sa pamamagitan po ng mga mananampalataya ay sumusulong na may kapangyarihan upang makakilala ang mga tao at sumampalataya kay Jesus. Doon po sa aklat ng Sakarayas, Kabanatang 4, Talatang 6, yung ikalawang bahagi, nakasulat po, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. So ang question dito, paano isasakatuparan ng Diyos ang kanyang gawain? Ang sagot po ay maliwanag, hindi po sa kakayahan o kalakasan ng tao, kundi sa pamamagitan po ng kanyang spirit. It is not by might nor by power, but by His Spirit alone, declares the Lord. Now, sa aklat naman po ng Mateo 11:12, it is written, mula nang mangaral si Juan hanggang ngayon, nagpupumilit ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, ano ang nangyayari sa kaharian ng Diyos mula pa sa panahon ni Juan Bautista? Nagpupumilit sila na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Basahin naman po natin na nakasulat po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanatang 1, Talatang 8. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, sa tulong ng Diyos, makibahagi ka sa mga paghihirap dahil sa magandang balita. Tanong, dalawa po ito. Una, ano ang nararapat nating saloobin kapag nagpapatotoo tungkol sa Panginoong Hesus? At ang ikalawa, paano natin ito gagawin? Ang sagot sa unang tanong, huwag kang mahiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. At ang sagot sa ikalawa, paano natin ito gagawin? Makibahagi tayo sa mga paghihirap dahil sa magandang balita. Doon man po sa aklat ng unang Tesalonika, Kabanatang 1, mga talatang 4 at 5, nakasulat naman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya. Dahil tinanggap niyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo, dumating ito sa inyo hindi lang sa salita kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At may katiyakan na totoo ang ipinangaral namin sa inyo. Alam niyo kung paano kami namuhay noong nasa inyo kami. Ginawa namin ito para sa kabutihan niyo. Ang tanong po, paano nakarating ang mabuting balita sa mga taga-Salonika? Dumating ito sa kanila, hindi lamang po sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan po ng power ng Holy Spirit. Now, atin naman pong basahin ang nakasulat po sa unang Korinto, Kabanatang 2, mga talatang 4 at 5. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na spirito ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Mga katanungan, sino ang kasama ng mensahe at pangangaral ni Pablo? Ang sagot, ang Holy Spirit. Ang ikalawang katanungan, bakit napakahalaga ng kapangyarihan ng banal na spirito? Kasi sa totoo lamang po, ito po ang nagpapabago sa puso at isipan ng tao. Now, marami pong mananampalataya ang hindi alam na mayroon silang kapangyarihan na kaloob po ng Panginoong Diyos. Marami po sa mga Kristiyano ang kakaunti ang kaalaman at pagkakaunawa sa maaaring gawin ng Diyos sa pamamagitan po nila. Kaya't sila po'y bigong kumilos sa kapangyarihan ng Diyos. Napapangibabawan po sila ng takot o kaya ng hiya o kaya ng pangamba
Okay? Now, kailangan po nating maintindihan na ang bawat mananampalataya na binigyan po ng kapangyarihan ng Diyos at kakayahan ng Holy Spirit para isulong po ang kaharian ng Diyos ng buong puwersa o ng buo pong lakas. Imaginin mo for example, ang hukbo ng mga sundalo na nagmamarcha patungo po sa digmaan. Kung ang bawat isa sa kanila ay malakas, magiging higit na malakas ang buong hukbo. Gayun din naman, ang bawat mananampalataya po sa kaharian ng Diyos ay dapat lamang kumilos, taglay po yung lakas at kapangyarihan ng Holy Spirit upang maisulong ang kaharian ng Diyos. Ang mga believers po o mga citizens of the Kingdom of God ay inihalin tulad po sa iba't ibang bagay upang maunawaan nila ang kanila pong kakayahan at kapangyarihan. Makinig kang mabuti. Ito po ang ilang mga halimbawa. Ang una po, asin at ilaw. Ito po ay may mga kakayahang magdulot ng magandang pagbabago. Doon po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 5, talatang 13, yung unang bahagi at unang bahagi rin po ng ika-14 na talata, nakasulat po, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. Ang asin po at ilaw ay meron pong likas na kapangyarihang magdulot ng pagbabago. Ang kaunting asin ay makapagbibigay po ng pagbabago sa lasa ng isang pagkain. Ginagamit din po ang asin upang hindi agad mabulok ang karne o isda. Bilang asin ng sanlibutan, makakatulong kang mabago ang mga tao sa iyong paligid upang mapigilan ang paglaganap ng kasamaan sa pamamagitan ng iyong banal at makadiyos na buhay bilang halimbawa. Ang ilaw naman ay nagbibigay liwanag sa isang madilim na lugar. Bilang isang mananampalataya, dapat kang mamuhay sa paraang magdudulot ng magandang pagbabago sa buhay ng ibang tao. Sa pamamagitan nito ay mas mailalapit mo sila sa Diyos. Another example po, butil ng mustasa na merong kakayahang maging dakila. Doon po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 13, mga talatang 31, yung ikalawang bahagi hanggang sa 32. Nakasulat naman po, ang sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay na parang punong kahoy ang taas at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Sa kaharian po ng Diyos, wala pong sino man ang hindi mahalaga. Lahat tayo mahalaga. Kung titingnan ang buto ng mustasa, bagamat napakaliit po nito, ito po'y lumalaki bilang mayabong na puno. Gayun din naman, kung akala mo'y wala kang halaga, kailangan mong lubos na unawain na may gagawing magandang bagay ang Diyos sa iyong buhay. Kailangan magtiwala ka sa Kanya na kaya Kanyang baguhin at gamitin upang ikay maging malaking influence sa iba upang sila rin ay makalapit at manampalataya sa Diyos. Isa pang halimbawa po ang lebadura na meron pong kakayahang makisalamuha at manghikayat. Doon naman po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 13, talatang 33, mababasa natin, isa pang paghahalintulad ang ikinuwento ni Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng pampaalsang inihalo ng babae sa isang malaking planggana ng harina at napaalsa nito ang buong masa ng harina. Kapag naihalo ang lebadura sa isang masa ng harina, nagbabago ang katangian at anyo ng harina. Bilang isang Christian, ikaw ay may kakayahang makisalamuha sa iyong kapwa sa paraang mahihikayat mo silang makakilala kay Jesus. Ang patotoo ng iyong makadiyos na pamumuhay na makikita ng iyong pamilya, kamag-anak, mga katrabaho o mga classmates ay maaaring maging simula ng kanilang pagkilala kay Jesus. Isa pa pong halimbawa, lambat. Lahat ng paraan para sa sari-saring isda. Ipagpatuloy po natin ang pagbasa mula po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 13, talatang 47, kung saan nakasulat, ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inihagis ng mga mangingisda sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda.
Ang lambat po ay kayang humuli ng iba't ibang uri ng isda. At ito po ay inihalin tulad din sa kaharian ng Diyos. Now, bilang mga Christians, kailangan mong gawin ang lahat ng paraan upang maabot ang iba't ibang uri ng tao. Mayaman o mahirap, bata, matanda, babae o lalaki. Kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong makakaya upang makapag-akay ng mga tao tungo kay Jesus. Bilang isang disciple po ng Panginoong Hesus, huwag mong kalimutan na ikaw ay binigyan ng kapangyarihan. May kapangyarihan ka, kapatid. Kailangan mong kumilos at gamitin ang kapangyarihan ng Holy Spirit upang maging epektibong kintawan ng kaharian ng Diyos. Gusto ng Diyos na ang iyong buhay ay makagawa ng positive impact sa iba. Ang purpose ng iyong buhay ay para bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos upang siya'y maparangalan. Gayon din naman, kailangan mong tumulong sa iba upang higit na makakilala at lumalim pa sa kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos. Kapag nakita ng iba kung paano binago ng Diyos ang buhay mo, gugustuhin din nila na makilala ang Diyos bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin mo ng buong puso ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Paniwalaan mo na gagamitin Kanya para ipakita sa iba ang kanilang pangangailangan sa Kanya. Maging mabuti at tapat kang kinatawan ng Diyos sa iyong mga kakilala na wala pang personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Isulong mo ang kaharian ng Diyos saan ka man naroroon. Gamitin mo ang bawat pagkakataon na may bahagi ang mabuting balita sa iyong school, sa iyong workplace, o sa iyong community. Ibahagi mo sa iyong kapwa Christian ang iyong natutunan sa gabing ito. I-encourage mo siya na sumama sa iyo na maging asin at ilaw sa mga taong kakilala niyo. Nawa po tayo po may natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral. So let us pray right now.